Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Punta na tayo sa ospital. Our 5th chemo. 5 na ba? Ang schedule natin today is mag-a-apply po muna tayo ng high cost medical care. Then after dyan, pupunta po tayo para magpakuha ng blood test. Then after sa blood test, meron po akong test today para sa aking heart. I-ultrasound po yung aking heart. Hi, gozaimasu. Onegaishimasu. May check ako ng aking heart. Sana okay lang yung heart ko, pang may. Sa palagay mo, okay lang heart ko. Mabilis lang naman kami dito, mga around 10 minutes ata yung ginugol ko para i-check yung aking heart. After naman sa heart, kumuha ko ng blood pressure test, yung height and weight, tapos pumunta na kami kay Sensei. Nung matatapos naman ako sa dentist, pinauwi ko na muna si Papang kasi matagal pa nga ako dito sa chemotherapy center. Malapit na tayong mag-start, nire-ready na ng mga nurse yung mga i-register nilang gamot sa akin today. Yung pinakaunang nire-register nila is itong yung Miracle Cocktail po na Fesgo, Perjeta at saka Herceptin. Yung downside nga lang ng Miracle Cocktail na yan is meron pong side effect siya sa aking heart. Kaya meron tayong ultrasound sa heart today para i-check ng doctor yung heart ko. And kung sakaling lalabas na po yung side effect sa heart ko na makikita ng doctor, pwede namang i-stop yung Fesgo anytime para maging normal ulit po yung heart ko. After naman ng Fesgo na na-inject po sa ating legs, nilalagyan na po nila ako ng swero. Yung unang gamot na i-register nila sa akin is para po sa anti-nausea. Yung anti-nausea naman, mga around 15 minutes po siyang ipapadaloy sa sistema ko. Wala naman pong side effect na masama yung anti-nausea na i-register nila sa akin. Pero yung napapansin ko lang, after ma-i-register sa akin yung gamot, pag natapos na po yung 15 minutes, maya-maya naaantok po talaga ako. Start na tayo. After po na anti-nausea, doon na po tayo sa pinakagamot po ng ating chemotherapy, which is the docetaxel. Lagi akong tinatanong ng iba't ibang nurse na nagche-check sa akin kung kumusta yung pakiramdam ko. And kapag pinapalitan na pala yung mga gamot na inire-register sa katawan ko, tinatanong nila yung pangalan ko at saka birthday. Ang isa po sa nagustuhan ko dito sa ospital ng Japan is maasikaso po yung mga nurses nila dito. Pero syempre, tao din po sila, meron ka rin po mai-encounter na nurse na bruha po din talaga. Hindi po yun maiiwasan. But anyways, back to chemotherapy, yung docetaxel po ngayon yung nakaregister sa akin. Mga 1 oras po yung pinapadaloy sa sistema ko. Chine-check po ng nurse ngayon kung maganda po ba yung pagdaloy ng gamot. And after that, iiwanan niya po ako. Pero bumabalik po yan siya after 5 minutes. Tinatanong niya po ulit ako kung okay lang yung pakiramdam ko. After ng 5 minutes naman po, babalik ulit siya. Second check niya sa akin is 15 minutes. Pero minsan kapag nakikita na po nila akong natutulog, hindi na po nila ako tinatanong. After ng second check-up nila sa akin, pinapabayaan na po nila ako. Binabalikan na lang po nila ako kapag naubos na po yung gamot na yan. Konti na lang, matatapos na tayo. Bago lumabas, check ko muna kasi baka meron tayong maiwan.
Si Papang pala, chinat ko na kanina na malapit na ako matapos and nandiyan na siya nag-aantay. Bayad na tayo, magbabayad. Ang sabi ni Papang sa akin dito, mauna na lang daw po ako sa sasakyan kasi matagal pa naman yung payment number namin. Ang dami kasing umuubo today na may plema. Yun kasi yung mga kailangan kong iwasan, yung may plema po. Dito na ako sa sasakyan. Uy, napakainit. Tapos na tayo. My God, napakainit. Yung sasakyan kasi ni Papa, nasa dulo niya ng parking lot nilagay. Ay, ang layo tuloy na nilakad ko. Nag-apply din ulit ako kanina ng yung ating high-cost medical care. Ayan, ito lang talaga yung pinapakita namin dun sa counter. Tapos, sila na yung bahala. Ang hinihingi na lang sa akin is yung aking my number. Tapos, ang lagi naming bayarin, kung isang beses lang ako na-hospital sa isang buwan, itong U. Pero, last month, 2 beses ako na-hospital. Katulad din this month, nandito kami sa E. So, nasa mga 16 kalapad yung binabayaran sa hospital kapag nandito ka sa E. Or hindi ka lalagpas sa 7,400. Basta mga ganyan lang. Pero kapag nandito ka sa O, hindi ka naman lalagpas ng mga ganyang price. So, sobrang napakalaking help nito pagdating sa bills ng hospital. Ang tawag dito is high cost medical care. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa Japanese. Sa Japanese. Medyo matatagalan yun doon si Papang kasi ang babayaran niya today is yung pagka-new in ko, yung pagka-admit ko at saka yung bill din today. Pupunta tayo sa drugstore and pupunta tayo sa grocery para bumili ng bigas. 2 oras lang ang free parking nila, Pang, ne. Wala kang binayaran kanina. Wala ka pa mong 2 oras. 2 hours lang yung free parking nila. Pag lumagpas ka na ng 2 oras, may bayad na. Ang daming tao today, Pang, no? Kaya nga nakakapagtaka, Pang. Tinan mo, mga bike pa lang doon sa labas. Oh, dami na. Sobrang daming tao today. Tapos yung parking lot nila punong-puno. Ano pa meron today? It's ill day. Illness day. Ito yung nabayaran natin today for the chemo and yung parang heart ultrasound, eh. Siyam na lapad, Pang. Tapos itong nasa gitna is the new in. Yung na-hospitalize ako. Tapos itong 860 dentist, ne. Yan yung lahat nabayaran today. Limutan kong dalhin yung aking kusuri techo. Pero sabi ni Papang, okay lang naman daw yan. Kasi same lang din naman daw yung gamot na ibibigay sa akin. Sana nga okay lang. Si Papang. Ano yun pa? Bigas, yellow plastic, at saka tissue. Ang dami mo palang binili pa. Ay. So, 11:40 PM na dito sa Japan, mga bro. Pag uwi kanina galing sa hospital, dumaan kami sa drugstore kasi meron ako mga gamot na kailangan inumin 3 days from now. And humingi na rin kami ng gamot for pain reliever. Kasi nung past chemotherapy ko, parang laging medyo makirot yung ulo ko. May araw na isang buong araw siyang makirot. Meron naman buong gabi. Meron naman umaga makirot, sa hapon wala na. Meron naman hapon sa gabi wala naman. So humingi na lang ako ng extra pain reliever kasi kapag mahina yung katawan ko, pag sinabayan pa siya ng sakit ng ulo, doon ako nag-give up na talagang parang ayaw ko yung pakiramdam. Na super hina ko kasi nagsasabay na yung sakit ng katawan and sakit ng ulo. But anyways, for the para na mga aso, for the update ng ating 5th cycle chemo, kanina kinuhanan ako ng test for ultrasound. Ayan. So, tinignan yung heart ko. Wala namang problem yung heart ko. Okay na okay yung heart ko. Siguro, merong good effect yung ginagawa kong 1 glass ng tubig na merong chia seeds na 1 teaspoon isang beses sa isang araw. And every morning kong iniinom yon sa empty stomach ko, siguro meron siyang konting positive side effect na masasabi. Kasi yung check-up ko sa heart ko kanina, walang problema, super okay. So, continue yung paggamit ko ng Perjeta and ng Herceptin, yung Phesgo. Kasi yung side effect ng Phesgo nga is may konting side effect siya sa heart. So, naka 4th cycle na tayo and walang problem. So, continue tayo sa paggamit ng Phesgo. And sabi ni Sensei, isang cycle na lang kasi yung kanina, naturukan na tayo ng 5th cycle ng chemotherapy natin. So, may isang cycle na lang ako, pero bago ako mag-enter ng isang cycle, kailangan ko kunan ng mga ibang test like CT scan and
syempre may blood test pa rin. Yung blood test kanina, yung tumor marker natin, medyo bumaba na naman siya. From 45, 46 last time, nasa 39 na lang siya. Pero, mataas daw yung aking parang, lalagay ko dito sa screen ko ano yung sinabi sa akin ni Sensei na problema ko sa blood test kanina. Neutrophils, hindi ako nagkakamali, kung tama sa pagkakaalala ko. And last time, nung yung na-admit ako sa ospital ng 1 day, wala akong problema sa infections. So, doon talaga yun sa sobrang pagod ng katawan ko. So, sumusobra yung pagkilos ko dito sa bahay, kaya nilagnat ako. And ngayon ko lang na-realize na si Kuya Jake before, kahit ngayon, kapag sobrang pagod niya sa school, or sobra-sobra yung likot niya sa school, yung harot niya sa school, pag uwi niya sa hapon, bago matulog sa gabi, nilalagnat siya. Siguro yun din yung dahilan nang nangyari sa akin. Yung mataas yung neutrophils. Tama ba? Hindi ko alam kung tama yung pagkakasabi ko. Lalagay ko na lang siya sa screen para saktong-sakto yung ibig sabihin. Pero yun yung dahilan, sobrang pagod ng katawan ko. So, sobrang activity yung nagagawa ko. Pero alam niyo, nasa isip ko kasi parang ang lakas-lakas ko pa. Pero hindi na pala yun yung pakiramdam ng katawan ko. So, kailangan ngayon sa 5th cycle, hindi ako masyadong maglikot-likot hanggang hindi matapos yung 15 days. So, ang sabi ni Papang, hindi ko na kailangan mag-meal prep, hindi ko na muna kailangan maglinis-linis dito sa bahay. Kung maglilinis, siya na lang at saka si Kuya Jerome, yung mamamahala. And si Kuya Jerome, kailangan ko maging body kay Jack kasi hindi rin ako pwedeng mag-akyat baba sa hagdan kasi nga iiwasan namin na sobrang mapapagod ako. Ang kailangan ko lang daw gawin is magtupi ng mga nilabhan kasi hindi naman vigorous activity to. Nakaupo lang naman. Tapos maglunod syempre ng labahan kasi hindi naman mahirap yung gawin. Pero yung luto-luto daw kasi nga tumatagal akong nakatayo sa kusina. Medyo nakakapagod yun daw sa akin. So sabi ni Papang, stop na the meal prep. Kailangan ko lang munang mag-chill. So yung neutrophils ko daw nasa 6,000 plus. Nung nagkalagnat ata ako, hindi ko kung nagkakamali, nasa mga 8,000 yun. Wait lang, check natin. Ay, hindi ko pala nakuha yung ano ko noon, yung blood test ko. Pero pinakita sa akin yun, mga around 8,000 siya, yung neutrophils. Tapos binigyan pa rin nila ako ng mga, yung para sa mga konting bakterya ng katawan. Kasi may mga Vikings pa din daw yung katawan ko. Pero konti lang. Antibiotics, ayan, yun ba yung tawag doon? Kumbaga parang ano lang daw, parang protection lang daw. Kung may sakaling bakterya man or may infection man talaga na mangyari, at least medyo maagapan na bago maging infection. Kaya binigyan nila ako ng antibiotics. Pero yung nangyari talaga sa akin is sobrang pagod ng katawan ko. So yun yung iiwasan natin. Tapos binigyan ako ng gamot para sa lagnat. Ang gagawin daw, this time around, kung lalagnatin ako, iinom muna ako ng gamot, tapos hindi bumaba yung lagnat ng 38 degrees. Tatawag daw ulit ako sa ospital, tapos magdedesisyon na sila kung i-admit na naman ako. Kasi baka may something na ano na talaga, infection na talaga. Pero kung bumaba ng bumaba, hindi ko na daw kailangan pumunta ng ospital. And yung binayaran pala natin today, umabot siya ng mga 14 plus kalapad. Kasi parehas yan, twice akong nagkasakit sa isang buwan. Katulad last month, twice akong nagkaroon ng chemotherapy. Akala ko, 8 lapad lang yung babayaran ko. Hindi pala ganun. So, umabot ako ng mga around 16 lapad. Yung total na nabayaran namin last month. Tapos this month, kasama yung aking hospitalization. Kasi nga na-new in tayo. Ang total na nabayaran ni Papang kanina, kasama yung dentist, is around mga 14 plus kalapad. Pero, okay lang yun. Kasi parang babalik sa akin yung lahat ng pera na yun. Kasi nga, dahil na-new in ako, meron pa daw akong isang benefit sa aking life insurance na kapag na-admit ako sa ospital, pwede ko pa daw i-claim yun. So, nagpasa ako kanina ng Shindansho ba yung tawag niyan? And pag nagpapasa ka ng Shindansho, pag nakuha mo yung Shindansho, may bayad po pala yung Shindansho. Hindi ko alam kung nasabi ko sa previous vlog. Yung bayad po sa Shindansho, doon sa ospital na pinupuntahan namin ni Papang, doon sa Toyokawa. Toyokawa City Hospital ang tawag. Nasa around 4,400 din, pinapabayad nila sa amin for the Shindansho kapag nanghihingi kami. Last time, nanghingi ako 4,400 and this time around, nanghingi ulit ako 4,400 ulit yung bayad. Meron pa din daw akong additional check-up after ng last cycle chemotherapy, July 24. Sabi sa akin nung dentist kanina. So gusto niya lang i-check yung kung anong mga kaganapan na nandito sa bibig ko after ng 6 cycle ko. After ng 3 weeks na may register sa katawan ko yung 6 cycle, gusto niya i-check ulit yung bibig ko. So sabi ko, okay, sige. So ang schedule noon is July 24. Binigyan niya na ako ng schedule. Tapos pinag-usapan kanina kung anong gagawin sa akin kapag kung sakaling hindi pa talaga nag-clear yung mga cancer cells sa katawan ko. So, meron nga tayong 6 cycle ng chemo, no? Baka madagdagan pa daw yun.
wala akong surgery, pero baka madagdagan pa daw yung 6 cycle ng chemo ko. Mag-additional pa si Sensei ng another batches ng chemotherapy. Pero kapag okay naman na sa kanya, yung mga sinasabi sa tests, maybe daw, hindi na siya mag-additional. Pero titingnan niya pa rin yung mga test ko. Pero kung necessary talagang bigyan ako ng additional chemotherapy para medyo mag-clear or para maghupa talaga yung mga cancer cells ko, siguro gagawin ko na lang. Kahit na kailangan na naman ng another sacrifice. Pero kung kapalit naman nun is medyo matagal-tagal bago bumalik or tumaas talaga yung mga, or dumami talaga yung mga cancer cells sa katawan ko, gagawin ko na lang siguro. Kasi nga yung goal natin is longer life, diba? So kung medyo matagal-tagal na bumalik yung mga cancer cells ko dahil sa magiging additional chemotherapy, siguro mas pipiliin ko na lang yun para medyo mas humaba-haba na konti yung buhay ko, diba? Na hindi bumabalik yung cancer cells ko. Pero yun lang yung ating update today. So I'm praying lang na magiging maganda yung mga results na magiging exam bago ako i-undergo ng 6 cycle chemo. Kasi pag maganda na yung mga results bago pa ako ng 6 cycle chemo, ibig sabihin, after ng 6 cycle chemo, super ganda na talaga ng mga prognosis ko and hindi ko na kailangan mag-additional na another sets ng chemotherapy. So yun lang yung magagambaro tayo, super gambaro. And hindi ko alam kung paano rin ako magagambaro lalo na sa pagkain kasi nga nahihirapan talaga ako sa pagkain ngayon kasi nga super nagbabago yung taste buds ko after ng cycle ng chemo. So, sa mga susunod na araw, mawawalan naman ako ng gana or lasa sa pagkain. Nagle-level up pa yung lasa ko, lalo na doon sa alat. So, mawawalan ako ng gana na naman sa pagkain. Pero kailangan ko maggambaro. Babanat na naman tayo ng puro isda. And syempre, may nakaka-help naman sa akin yung barley. Kahit na hindi ako mahilig kumain ng mga greens sa mga sa mga ulam-ulam ko. Doon na lang ako sa barley bumabanat. Once or twice a day yung barley ko. Tapos sa umaga, yung aking tubig, 1 cup ng water na merong chia seeds, and yung flax seeds na hinahalo ko sa aking protein shake. So magagambaro na lang muna ako sa ganun. And syempre, hindi mawawala yung dasal na sana mag-clear ako para wala ng addition. Pero kung kailangan pa nga ng addition, wala rin ako magagawa kundi i-plus yung additional sets ng chemotherapy. Pero for now, yun lang po muna yung mai-share ko sa vlog for our stage 4 breast cancer journey dito po sa Japan. Again, maraming salamat po sa panonood. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!